Iniurong ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang kaso laban sa 6 na security personnel ng Manila Arena. Dismayado tuloy ang kaanak ng iba pang nawawala. Yan ang sanib pwersa naming tinutukan ni Salima Refran, exclusive. Umaatras na raw ang mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero sa isinampa nilang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 6 security personnel ng Manila Arena. Ito ay ang mga kaanak ni John Claude Inonog, Rondel Cristoro, Mark Joseph Velasco, Roel Gomez at magkapatid na James at Marlon Bacay na nawala sa sabungan sa Santa Ana, Maynila noong Enero ng nakaraang taon. Kung babasahin mo yung dokumento, nakalagay lang doon is that ito daw ay base sa hindi pagkakaunawaan, no? At actually meron pa nga doon humihingi ng paumanhin sa pagsasangkot doon sa mga akusado. Nakakagulat lang na ito'y lumalabas pagkatapos nung masigasig nilang pagsasampa ng kaso nung simula. Hindi malinaw sa Department of Justice kung ano ang dahilan ng pag-atras sa mga complainant. Hinihinga namin sila ng pahayag. Sa kabila ng kanila umanong pag-atras, sabi ng DOJ, tuloy pa rin daw ang gulong ng kaso. May arrest warrant pa rin at may patong na tig-1 milyong piso sa ulo ang mga akusadong sina Julie Padidongan o alias Dondon, Glear Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Matellano Jr. Lalo't ang kaso ay People of the Philippines laban sa kanila. Ang korte ang magdidetermina nito kung sasang-ayunan ba niya o bibigyan niya ba ng timbang yung ginawang pag-uurong ng pamilya. At aalamin din sa korte, tatanungin din sila ano ba talaga ang dahilan. Ang pinoprosecute ng DOJ is the criminal aspect of the case. Wala raw epekto ang pag-atras ng ilang pamilya sa pag-iimbestiga at pag-usig sa pagkawala ng ibang mga sabungero. Pwede sila makipag-ugnayan sa amin, no? Tingnan namin kung ano yung kanilang ebidensya na meron at pwede naming patulungan either sa National Bureau of Investigation or sa PNP para tutukan yung mga leads na pwede nilang sundan. Sa ngayon, 3 kasong opisyal na hawak ng National Prosecution Service. Ang kasong ito laban sa security personnel ng Manila Arena, ang kidnapping at robbery case laban sa 3 pulis para sa pagkawala ni Ricardo Lasco na dinidinig na sa Laguna at ang ibinalik sa CIDG na reklamo sa pagkawala ni Michael Bautista para pagtibayin ang ebidensya. Masama naman ang loob ng iba pang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa ginawang pag-atras sa kaso ng ilan sa kanilang mga kasama. Ang balita ho namin, nagpa-areglo na ho sila. Yun ho ang balita. Kaya ho hindi na ho sila nag-update sa amin sa GC. Nung tinanong namin na bakit iniwan kami sa ere, ang sagot po wala kasi kayo na i-file na kaso. Marami na kaming taong mga nilapitan at sinabi sa amin na wag magpapaareglo, ituloy ang kaso. Kaso sila ngayon nagpaareglo. So paano pa kami entertainin ng mga taong lalapitan namin kung ang ending sasabihin sa amin baka pera lang din ang gusto nyo, magpaareglo lang din kayo. Kung nangyari man yung mga bagay na yan ay mga bagay na hindi ipapaalam sa amin. No? Kung kami ang tatanungin ninyo, hindi malayo. Gayunman, tuloy daw ang kanilang laban. Yung pera nauubos yan pero yung hustisya para sa mga mahal natin sa buhay na kinukuha natin, nandun pa rin, hindi pa rin mapapanatag yung mga taong pinaglalaban natin. Sa exclusive interview naman ng GMA Integrated News kay PNP Chief Benjamin Acorda, tiniyak niyang hindi nila tinutulugan ang kaso. Muli raw nilang ipapakalat ang mga larawan ng mga wanted sa kasong ito na pawang may mga patong na 1 milyong piso bawat isa sa ulo. Magpapatawag din daw siya ng case conference kasama ang kaanak ng mga missing sabungeros para personal niyang malaman ang paghahanap sa mga wanted. We are getting updates every now and then. Yung mga tracker teams that were dedicated para hanapin sila. Tayo magtulungan if meron tayong nalalaman that will somehow lead to the arrest of these suspects na na-identify natin ay sana tayo ay huwag magatubili na magbigay ng informasyon sa ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. At Salima Refran, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.